ang ating Professor Vince Rapisura. Isa po siyang financial educator at social investor. Prof, good morning. Welcome back. Good morning! Good morning, good morning. At maraming salamat, Tuti and Nori, sa muling pag-imbita sa akin. Hindi kayo nagsasawa. Of Thank you. course! Pero baka lahat Sa totoo lang, ay tsaka alam mo, Toots, basta't si Professor Vince ang guest natin, excited ako. Kasi kada interview natin Wala na, siya, nakikinig na lang kami. talagang may natututo, at tsaka may napupulot ako. At tsaka sa totoo lang, i-apply mo. Sabi nga nila, pag may natutunan ka, nakaalaman o ano, i-apply mo para maisa sa buhay mo. Di ba, Prof? Yes, oo. Kasi ang pag-aaral natin, best yan kapag ina-apply. Hindi maganda na alam lang natin, dapat ginagawa natin yan. Yun, ang Yes. importante. Oo. Ito ang exciting part, Toots. Merong mga inihandang tips si Professor Vince para dun sa mga ating kapuso na nakikinig, lalo na ngayong panahon na talaga namang medyo aminin naman natin, Toots, talagang medyo talagang hindi kagandahan, di ba? Lahat nagtataasan. Pati kilay. Maliban sa height ko. Pati hairline, mami. Mali, tumataas. Sa sobrang taas Dok, ng paano ba presyo. yan? Ano ba yung mga, siguro simulan na natin, ano ba yung mga tips na maaari nating ibigay sa ating mga kapuso? So, syempre, alam naman natin ngayon panahon ng pagtaas ng gasolina. Kaya ang pinaka-tip dyan talaga ay do not splurge dahil may oil surge. Okay? Correct. So, yan yung ating tatandaan. No? So, tipid tips lang sa gasolina. So, bawasan lang muna natin ang paglabas-labas at maglakad tayo o magbisikleta kasi alam mo, may mga kakilala ako na 2-3 kanto lang nagta-tricycle pa. Diba? Correct. So, Oo. sana... Sa bawat subdivision nga, may mga pedicab eh. Di ba, Prof? Oo, Toots, no? alam mo ba yun? Oo. Wag mo daw kasi sila i-judge kasi naka-skin rejuve sila. Ay, gano'n. O yung paglalakad at bisikleta, ehersisyo yan. So it's Correct. good for the heart. Yeah. Take public transportation also. Pero syempre, dapat hindi natin tatanggalin ang responsibilidad ng gobyerno dito kasi responsibilidad talaga bigyan tayo ng gobyerno ng maayos na public transportation. Kasi dapat affordable and accessible yan. So, sana iwas muna tayo sa mga flood control projects na yan at dito muna tayo sa mga public transportation. Alam mo talagang ang naiwan ang Pilipinas talaga dun sa tinatawag na mass transportation, Prof. Alam mo sa ibang bansa, yung mga Nakikita mo karating talaga. bansa natin, ang Hong Kong matagal nang maganda yung mass transport Saka nila, di ba? Singapore. Hong Kong, Singapore, tapos sa Korea, sa Japan, talagang yung mass transportation nila, talagang yun yung inuna nila Prof? At saka doon mo lang ka makikita ang pedicab, tsaka tricycle. Yes. Ang trivia nga dyan nauna pa ang LRT sa Southeast Asia. Pero huling-huli na tayo ngayon. Wala na, diba? yun na lang din, hindi na nasundan. hindi na nasundan Prof. Oo. Ayun. And then, of course, dahil nga sa oil surge natin na yun, panahon talaga ng krisis ngayon. Kaya sa panahon ng krisis, sa budget kumapit, nang sa utang, hindi sumabit. Aray mo. Ulitin mo nga, Pro. Ulit. Sa panahon ng krisis, sa budget kumapit, nang sa utang, hindi sumabit. Correct. Ayan, diba? Pero paano So, naman ibig sabihin ni Prof, stick to your budget, Prof. Yes. Wag waldas mayaman. Kasi usually, kapag sa krisis na yung pinag-uusapan natin, ay usually utang ang pinupuntahan agad ng mga tao dahil nga hindi sila nakapag-prepare sa pagdating nitong krisis. At lagi ko ang sinasabi, tayo ay naninirahan na or nabubuhay sa gitna ng maraming krisis. Di ba walang katapusan Ako ang una kong krisis na malayan ay yung Gulf War pa, bago nagkaroon pa nitong Iran War na ito. Panahon Nagkaroon natin yun, pandemic. Prof. Correct. Yes, ka-age tayo. Ayun. So, i-integrate na dapat natin sa ating buhay at sa ating pagpaplano ang mga di inaasahang bagay o mga pangyayari katulad
nito, no? And pero kung tayo naman ay nakita natin yung sarili natin na hindi pa tayo handa sa mga krisis sa panahon ngayon, ang masasabi ko lang ay better late than never. No? So ano yung mga gagawin nating steps para tayo ay makapaghanda? No? So unang-una is to know yourself financially. Kung nasaan ba ang estado mo financially. Mhm. Ikaw ba ay lubog sa utang ngayon? Ikaw ba ay kulang sa emergency? Kulang ka ba sa insurance? Baka nawalan ka ng trabaho, di ba? So kailangan itignan mo kung ano yung kalagayan mo and then take the necessary action. Ano? So ang pinaka-goal natin talaga sa panahon ng emergency ay hindi tayo uutang, gaya ng sabi ko, no? At gagamitin dapat natin ang ating emergency fund sakaling magkaroon ng krisis. Kahapon lang nagbigay ako ng webinar sa kasama ng Department of Migrant Workers at ang mga participants natin ay mga na-repatriate mula sa Correct. Middle Oo. East. 'Di ba? At yun nga yung sinasabi ko sa kanila na kung ngayon pa lang kayo maghahanda, talagang late, no? Pero yun nga, better late than never. So, may mga iba naman na nagbakasyon, okay, nitong Holy Week. Tapos kasi akala nila na ay nako, temporary lang tong crisis na to. Tumatagal no. So kapag nagamit natin yung emergency savings natin, ay dapat ang gagawin natin, i-replenish natin 'yan agad-agad, no. I-prioritize natin 'yan. And of course, stick to the budgeting rule na lagi kong ina-advise. Kung tayo ay kumikita ng less than 25,000 pesos kada buwan, ang ating budgeting rule ay 5% para sa insurance, 10% para sa savings, at 85% liyaan yung pagkakasyahin natin para sa mga gastusin natin. Kasama na pambayad ng bills doon, Prof. Yes, oo. At ang pinakamagandang strategy dyan para maumpisahan talaga yung savings ay kung gagawin natin ito ng paunti-unti, no? So for example, ang iyong kinikita kada buwan ay, ang minimum wage kasi ngayon nasa 15,000, no? Gamitin natin yon, 15,000 pesos. So kung 10% dyan yung savings, so 1,500 yon, no? Kung nabibigatan ka sa 1,500 pesos kada buwan na savings, magsimula ka muna sa 500. Tapos pagkatapos ng 3 buwan, iakyat mo 1,000. After 3 months, gawin mo 1,500. So nandun ka na sa magandang level. Yan yung na-observe ko talaga. Kumbaga, nakukondisyon mo din yung isip mo no, Prof? Tapos masanay ka na rin din. Oo. Consistency and discipline talaga yung susi natin sa pag-iipon. At ang lagi kong na-observe kasi yung mga biglaang malaki yung sinesave nila sa umpisa, hindi nagiging sustainable yun, no? Parang siyang diet at saka exercise. Kapag pumunta ka sa gym, tapos nagbuhat ka kaagad ng mabigat, the following day masakit yung katawan mo, hindi ka na uulit sa gym, 'di ba? So, wag mong bibiglain yung sarili mo sa pag-iipon para ma-practice mo at masanay yung sarili mo para maging automatiko, no, at maging habit para sa iyo. Correct. So ibig sabihin yung season na yun talagang iwasan muna natin yung tinatawag nating YOLO, Prof, no? Oo. Oo, no? Ganyan lang sabi ko. Kasi ito naman yung the other side of the coin. Nandito ako ngayon sa Sevilla, no, sa Spain. Kasi meron akong kaibigan na nagbabakasyon dito at sabi niya parang, alam nga namang i-withhold ko yung aking kasiyahan dahil nagdurusa ang mundo. Sabi niya, pinag-ipunan ko naman ito, Vince, at pinaghandaan. Diba? So meron din ganun, ano? So I guess ang sagot ko dyan is, oo, tama, i-postpone muna natin yung YOLO kung kaya natin, ano? Pero may bangga kasi ang YOLO diba? YAGO. You also grow old, diba? Yes. So paghahandaan natin yung sarili natin, no, sa hinaharap. I-combine natin yan, YOLO plus YAGO. Yan yung balance BOLO ang tawag ko dyan. Balance of luxuries and obligations. Ayan, di ba? Correct. Oo. Kung halimbawa, kung sa isang buwan, weekly kayo lumalabas para kumain sa labas, baka pwedeng gawin mo na lang once a month muna.
O, di ba? Kung Yes. sa Oo. palagay mo, yun yung bonding nyo. Kasi minsan hindi, kasi yun lang yung bonding namin eh, di ba? Lalo, Pagkalabas Oo. mo, lano sa 5,000. lalo na ngayon walang pasok yung mga bata, mami, di Oh, ba? correct, 'di Summer ba? break. Oh, pero meron naman kasing mga simpleng bagay na pwede kayong mag-bonding Toots eh. Ay, Totoo. magluto ka sa Mhm. bahay mo, kumain kayo ng Mm. sabay-sabay, 'di ba? Mag-board Yes. game Oo. kayo. Oh, Yung mga manood. bagay na Yes. pwede kayong mag-bonding nang hindi mo kailangan gumastos ng mahal, 'di ba, Oo. Prof? Yes, staycation ang tawag diyan ano. Tapos may isang patok ngayon na nakikita ko 'no, yung mga dahil nga sasakyan natin yung trend ng mga kabataan ngayon sa TikTok, mga ganyan ano. Nagkakaroon ng mga talent show sa bahay 'no, para sa Oo. mga bata. Tapos vini-video at ina-upload sa social media. Mm. So, yun yung makabagong paraan 'no, ng ano, patlak-patlak. Ngayon gano'n yung ginagawa nila. Oo, tama. At saka alam mo mas masaya pa yung potluck, 'di ba? Matitikman mo Mhm. halimbawa kung kayo magkakamag-anak man dahil mga naiinip, Mhm. magkakapitbahay din naman kayo magkakamag-anak, "O sa Linggo dun tayo Mhm. kumain sa bahay, basta't ikaw toka ka sa Basta, liempo, oo, ikaw toka correct. ka sa ano." May GC Oh. naman kayo magkapamilya, di Kahit ba? once a month. Kung Masaya dati yan. para kumbaga bawas lang yon pero kasi parang binabasag mo lang din yung bugnot mo, eh, 'di ba? 'Di ba, Correct, Prof? oo. Oh, pero Lalo Oo. na sa nakaka-stress, di simpleng ba? paraan, Toots, 'di ba? Oo. Oo, Pero correct. feeling ko 'pag yung Kapag yung magkakapamilya kasi 'pag nagkakasama-sama na 'yan, tingnan mo, mas maraming tsismis kayo sa kain na. Oo, 'di ba? At nakaka-distress yun, sa kanila, ha. Ang Oo, seryoso. yun naman yung perfect combination, 'di ba? At sa totoo Oo. lang, ang mas sumasarap yung pinagsasaluhan natin kapag sama-sama Oo, at may kasiyahan nagkukuwentuhan. sa Legit yan. Oo, pamilya. Oo. correct, Oo. correct. Prof, Oo. balikan ko yung Mm. formula mo dun sa pag-iipon. Kasi minsan din kasi, Mhm. karaniwan sa mga ordinaryo, let's say dun sa 15,000, minsan kasi napupunta lahat yung pera nila sa pagbabayad ng Bills, bills. oo. Kaya minsan marami akong mga Mhm. kaibigan, sabi nila, parang nagtatrabaho na lang ako para magbayad ng utang. May Mm. mga may mga Mhm. formula ka ba para matulungan natin yung mga ganong klaseng mindset ng tao para sa ganun pagdating ng mga ganitong klase ng krisis ay Mhm. kahit papaano hindi sila mabibigatan at Mhm. yung pananaw nila sa pagtitipid ay mabago Mhm. din. Right, oo. Unfortunately ano sa, Pilipinas ay ang totoo, yung inflation kasi, yung pagtaas ng presyo ng Mhm. bilihin mas mabilis kaysa sa pagtaas ng sweldo natin, ano? Kaya Mhm. hindi rin naman 100% parang maibe-blame o responsibilidad natin o tayo yung dahilan kung bakit ganito yung sitwasyon, ano? So meron ding structural at saka systemic problem diyan. Kasi kung sumasabay yung pagtaas ng sweldo sa inflation, tatabla lang sana yan eh, pero mas mabagal. Okay. To answer your question, ano ba yung dapat nilang gawin kung kunwari they find themselves na yun nga parang nagtatrabaho na lang para magbayad ng utang, no? So, ang unang rule diyan ay wag nang dagdagan ang utang. Mhm. Napaka-basic naman, 'di ba? Hmm. Kasi ang ano doon ay ang nangyayari kung utang ipinambabayad mo rin lang sa utang, Cycle. mas yes, hindi yan titigil. So, you have to make a decision at sasabihin mo sa sarili mo na titigil ka ng umutang. Mm. Ang magiging kasunod na step diyan ay kakausapin mo ang iyong mga pinagkakautangan. Haharap mo sila at sasabihin mo ang totoong sitwasyon, no? Mhm. Ito lang ang sinusweldo ko. Kailangan akong mabuhay, no? Kayo ay siguro ang mga pinagkakautangan natin, mga kaibigan, mga kapamilya, gamitin mo 'yon, no? Bilang iyong social network, no? Gusto ko tulungan ninyo ako at gusto ko rin namang makabayad sa inyo. So, come up with a payment term na gagaan para sa iyo, hindi ka dehado, hindi rin naman magmumukhang tinatakbuhan mo yung responsibilidad mo sa iba, no? Mm. Tapos, ah, para naman dun sa mga ano, no, wala pang utang or baka tinitigilan nila, ano ba ako, overburdened na ba ako sa utang? Ano yung sa akin healthy, ano, na maximum na utang base sa kinikita natin? So, ang dapat na maximum diyan ay 30% ng kinikita natin. Yan yung binabayad natin sa amortisasyon o sa monthly na ibinabayad sa utang, ano? Hmm. So, kung doon sa 15,000 pesos yan, nasa mga
5,000 pesos yung maximum na dapat ibinabayad mo sa utang At kada least buwan. Kasi mabawasan, imagine sabi nga mo, nila. oo. Kasi imagine mo 5% para sa savings, tapos 15% para sa 10% para 5% para sa insurance, 10% para sa savings, and then 30% para sa utang, 55% na lang yung matitira para sa expenses natin. So, ang liit na nun, 'di ba? Kaya dapat talaga iiwasan natin na mababaon tayo Dagdagan sa pa. utang at uumpisahan natin sa pag-iipon. Correct, Totoo, 'di correct, ba? correct. Umpisan sa sarili, sa Mm. disiplina. So, meron ka pa bang mga iba pang mga tips, Prof, para makatipid pa Mm. tayo, lalong-lalo na sa Mm. kinakaharap nating krisis ngayon, 'di pa natapos-tapos? Oo, ano. So, yung nagiging effect kasi ngayon, 'di ba, ay inflation. Gaya nga ng sabi ng Philippine Statistics Authority, ay yung ating 1,000 pesos noong 2018 ay worth 750 pesos na lang noong 2025. Dahil yan sa bumaba yung purchasing power natin, tapos tumaas pa Oo. yung presyo ng bilihin. So, actually, maraming galit sa inflation. Pero ang sabi ko nga, you can actually make inflation your friend. Oh, di ba? How do you how do you make inflation your friend? Depende kasi kung ano yung role na ina-assume mo, ano? So, pwede kasi na ikaw ay consumer, employee, investor, or entrepreneur. Oo. Kung ikaw ay consumer or employee, automatic yan. Usually, ang inflation is against you. Kasi Oo. tumataas ang bilihin at yung purchasing power mo bumababa. Correct. Pero kung ikaw, you also assume the role as an investor or entrepreneur, pwede kang makabawi kasi sa inflation eh. Kung ikaw yung entrepreneur, pwede kang magtaas ng Mm. presyo ng iyong ibinebenta. So mababawi mo yon, ano? Kung ikaw naman ay investor, pwede kang maghanap ng mga investments na tatalo doon sa inflation rate natin. Example na yung Pag-ibig MP2, 'di ba? Last year 7.1% ang kanyang dividend na binigay. Ang inflation rate natin ng March ay 4.1%. So, ano siya, no? Mas mataas pa rin yung investment gains na nakukuha natin versus sa inflation. Kaya Correct. maganda, kahit tayo ay consumer and employee, pag-isipan natin paano tayo magiging investor or entrepreneur o magpagnenegosyo. Para madagdagan yung kita natin. Correct. At saka yung iba yung Yes. mga simple lang na pagtitipid, 'di ba, Prof Toots, katulad dito sa office nga sinasabihan ko 'tong mga bata, Mm. ay wag kayong mahihiyang magbaon. Totoo. 'Di ba? Mm. Sabi ko, ako nagbabaon ako, Prof. Nakikita nila ako. Sabi ko, wag kayong mahihiyang magbaon. Lalo na kung halimbawa, mga Mhm. nanay nyo naman nagluluto sa bahay. O 'di ba? Nagluluto yan Mhm. ng mga almusal, tanghalian. O di kumuha ka na Mhm. doon para pambaon mo. Mhm. At saka yung mga nanay, Oo. Oh. may nalaman din akong sa tipid tips din nung bakasyon ako. Lutuin mo na lahat sa tanghali, pagkain mo na sa gabi, hanggang sa umaga kung may tira pa. Kasi LPG, mami, ang Oo. mahal daw. Pero ako, Prof, ito Toots, share. Aha. Kasi nanay din ako. Mm. Ako ang ginagawa, kasi ang mga anak ko, masanay sila sa luto ko. So bago ako pumasok, Mhm. alam ni Tuti, nagluluto muna ako. Totoo. Ang niluluto ko, Prof, ito minsan, swerte na nabukod yung breakfast. Pero madalas, kung ano yung lutong inulam ko, halimbawa adobo, breakfast yun. Adobo Tanghalian, rice. hanggang gabi. Pag natira, adobo rice yun sa umaga. Alam mo ba yun? Yung mga ganon? Yung mga Oo. ganong bagay na Oo. hindi mo naman sa Oo. tinitipid sa pagkain ng pamilya mo kasi kumakain Right. naman sila di ba? Oo. Kaya lang yung Oo. kung papaano mo siya kasi kung alam mo pagka iba-iba pa yan, naku, ang daming natitira. Legit. Oh, Mm. di ba? Yes. Legit. Oo. Kaya nga Oo. sabi Practical natin, na talaga. go ahead, Practical Prof. na dapat tayo ngayon, ano? Kasi ako, susugan ko lang yung sinabi ni Tita Nori kanina, no, na parang hindi nakakahiya na magbaon, ano? Dadagdagan ko yan kasi totoo, makakatipid tayo. Pero di ba sabi nga ni Tuti, kapag nagluluto kasi tayo ng maramihan, mas matipid din yon. So,
anuhin mo na, kuhanan mo na ng order yung mga office mates mo. Magluto kang marami. Ginawang business na rin. Sila rin, di ba? O, nakatipid ka na, nakabenta ka pa. Mindset ba? Correct. Mindset. Mindset, di ba? Oo. O alimbawa, mag-aadobo ko. Ay, mag-aadobo ko. Uy, gusto nyo ba umorder sa akin? Adobo. Aba, makakuha ka lang kahit mga 6, kahit pa paano. Eh di Oo. nalibre na yung tanghalian yung mag-anak. Di ba, bro? ROI ka na Oo. kaagad. Correct. Oo. Eh, at saka, Oo. kumbaga, advance order naman yun. Kumbaga, sigurado ka na talagang bibili sila. Totoo. Bili sila. At saka, Oo. hindi kailangan na Tapos- bonggang-bongga. Pwede lang yung kahit 6, 7 makuha mo. Mhm. Eh, libre na Mhm, tanghalian mhm. yung mag-anak ko. Hindi ka pa ba masaya nun? Di ba, Totoo. Prof? Oo. Right, oo. Sa mga OFWs naman, no, ang nakita ko na ginagawa nila ay dahil 'di ba sa overseas usually kasi walang mga kasama sa bahay. So ang ginagawa nila Sabado or Linggo, nagluluto na sila ng kanilang pagkain, no? Tapos pero yun ay for the week. Tapos fini-freezer na nila para init-init na lang. So, tapos napaplano nila ngayon yung kanilang pagkain, walang nasasayang na ingredients at na uubos nila lahat. So, pwede ding gawin yun, no? As strategy. Ayan. Prof, kunin ko lang yung personal opinion mo and views mo bilang financial educator, social investor. Kasi minsan kasi nagtatanong yung mga, lalo-lalo sa social media ngayon, yung binibigay, yung tulong na binibigay ng gobyerno ngayon na 5,000 na ayuda para sa transport sector. Para sa'yo ba, sapat na iyon para sa kanila? Or kung hindi, ano yung nakikita mong solusyon para makatulong sa kanila, sa transport sectors natin? Right, oo. So yung maganda naman yung effort na yan, ano? Every little thing para makatulong sa mga mas nakakahirap na mga kababayan natin ay okay yan. Pero kung ang tanong mo ay sapat ba? Unfortunately, hindi, 'di ba? Kasi ang minimum wage nga ay 15,000 kada buwan, eh yung 5,000 one time, ay tingin natin gaano ba katagal magtatagal ito, no? So, dapat dadagdagan natin ng ng gobyerno ng mas structural at mas systematic na solusyon. Tsaka At mas kaya nga sabi ko, pangmatagalan, hindi pang Band-aid. pa-check. yes. Oo, hindi yung Oo, pang hindi pang pachi-pachi lang. band-aid lang. Oo, Correct, 'di ba? correct. Kasi kung tayo nga sinasabihan natin yung sarili natin na dapat maghahanda sa panahon ng krisis, dapat yung gobyerno din ay bibigyan natin ng ay dapat sila ginagawa nila yung kanilang responsibilidad na kailangan na bayan sa panahon ng krisis, no? So, sa totoo lang itong sa public sector na ito, no? Kung i-compare natin, marami kasi sa mga mauunlad na bansa, ang public transportation nila ay public good. Ibig sabihin, alongside ng private sector, nandiyan ang gobyerno nagbibigay ng public transportation. So, ako sa tingin ko, no, instead na yung mga jeep natin ay, ano yung ginawa, yung tinatanggal nila, 'di ba? Parang PUVM. yung lumang jeep ay Fina-phase out, oo. ayun, fina-phase out nila. Sa akin, bahagi natin ng kultura natin yon. Instead na i-phase out sila, why not? Kasi unique yun eh. Di ba nasa mga natin, souvenir yung jeep na yan. Oo. Angkinin natin siya, i-modernize natin siya. At instead na gawing private yan, bakit hindi Yun ang natin i-hire yung i-modernize mo, mga yung jeep drivers? natin. Oo. I-hire natin yung mga jeepney drivers bilang mga government employees. What's wrong with that, 'di ba? So, mabubuhay yung kultura natin, magkakaroon pa tayo ng mapapanindigan natin yung yung branding natin na yan at magiging sustainable, no, yung system. Tapos i-convert natin sa sa renewable energy, naka-solar yan o hindi tayo masyadong apektado ng langis kapag ganon. Yun yung sinasabi ko na may preparation na dapat gagawin din ang gobyerno, hindi lang inaasa sa diskarte ng bawat Pilipino. At saka siguro, matapos man tong crisis na to, ito yung take ko naman dyan, Prof. Matapos man yung crisis ngayon, dapat yung mga pag-aaral na katulad ng ganyan, katulad ng sinabi ni Professor Vince, renewable energy, mga solar, dapat tuloy-tuloy yun eh. Diba? Yes, Hindi yung oo. dahil naharap lang tayo sa krisis, kailangan pag-aralan natin na, tapos pag natapos na, okay, stop na din. Hindi, para talagang magamit mo sa hinaharap. Yes. Diba? Kahit Oo. pa paano So, malaking tulong. now May that you krisis man mentioned that, o wala. Oo.
nagbigay naman ng incentive yung gobyerno on that. Like for example, kami, no, nagpalagay kami ng solar panel, may tinatawag na net metering para sa bahay. Andun yung batas, as usual, pero implementation na naman tayo nagkukulang. Kami dati, it took us 1.5 years bago mabigyan ng net metering at makuha yung benepisyo, no, ng pagpapa-install ng solar panels. Ngayon, nag-improve naman daw, pero 6 na buwan pa rin. So, at least may mga ano tayo, may mga improvements na nakikita, no? Sana And for example, magtuloy-tuloy. Sana magtuloy-tuloy Oo. lang, di ba, bro? Para mapakinabangan Correct. natin araw-araw din. Kasi nakakaawa din minsan, pag nakikita mo minsan, mami, nitong mga nakarang araw, yung TNVS okay lang kasi aandar sila kapag may nag-book sa kanila. Pero yung mga taxi, makikita mo talaga palibot-libot. Lalo na yung mga jeep, Diba? toots. Diba? Talagang Jeep pila. din. Siyempre kasi hindi mo naman sila masisisi. Totoo. Hanggat hindi puno yung jeep, ayaw nilang umalis. Totoo. Ngayon, yung ibang Correct, pasahero oo. naman, sa tagal na paghihintay, bumababa na din. So, hindi din napupuno. Hindi sila bumibiyahe. Kaysa yung ihahatid mo, 5, tapos magkano ang diesel mo. O, yung mga Diba? ganon. Oo. Anyway, sana naman makaraos na tayo dito, Prof. Totoo. Correct, oo. Pero at Kasi least, ano talaga kakailanganin talaga natin ng sabi ko nga ang pagyaman na pag-aaralan at natutulungan. So ginagawa na natin yung responsibilidad natin, dumiskarte at magsikap. Tulungan naman. At tulungan hindi lang tayo tulungan din natin ang gobyerno natin para tayo din ay matulungan ng gobyerno. Yes. Prof, maraming salamat sa pagkakataon sa uulitin. Wag mo kaming kakalimutan. Yes, oo. Siyempre, paborito ko ang mag-guest sa inyo parati. Parang at home na at home. Ang aking Pagka mga- umuwi ka na sa Pilipinas, mag-live ka naman. Namimiss ka na namin ni Oo. Tuti eh. Oo nga. Mag-send ka na lang I ng will do Sagrada that. dyan, ha? Tapos yung promise Oo, mo, sige. wala pa. Wala pa ba? Char. May tatlo na, Magpapahanap may ako tatlo ng na. organic encounter kay Prof sa Spain, eh. Ganon, talaga. Anyway, Prof, ingat ka dyan Ingat. Happy weekend. Maraming weekend. salamat. Yes, happy weekend. Salamat, Prof. Bye. Dudes. Yan po mga kapuso, si Professor Vince Rapisura, isa po siyang financial educator at social investor, mga kapuso. Alam mo, Yeah. nakikita ko talaga yun. Minsan naawat na talaga ako.